Ang kwaderno ng namatay na ama at ang liham ng naghihinalong ina, dalawang masakit na piraso ng impormasyon na nagbubunyag ng tunay na pagkatao ng isang inapi at tinaboy na manugang. Handa ba siyang harapin ang huling katotohanan? Ako si Tala, 35 taong gulang. Akala ko ang buhay ko ay parang isang tahimik na kanta, may asawa, may anak, may pamilya na kinainggitan ng lahat. Pero ako lang, na nakatira sa loob niyon, ang nakakaalam na ang pamilyang iyon ay parang isang gintong hawla, kumikinang sa labas, pero kinakalawang sa loob, bawat araw at oras. Nagpakasal ako kay Juan noong 27 ako. Nang araw ng kasal ko, umiyak ng husto ang nanay ko. Hindi ako umiyak, hindi dahil hindi ako naantig, kundi dahil pinatatag ko ang sarili ko. Alam ko, hindi magiging madali ang buhay ko sa pamilya ni Juan. Hindi dahil masama si Juan, sa kabaliktaran, isa siyang desente, mabait, at responsableng lalaki. Pero ang nanay niya, si Aling Maria, ay sikat na istriktong biyenan. Sa unang araw ko palang bilang manugang, sinabi niya ang isang bagay na nagpalamig sa puso ko. Itong bahay na ito, bawat baldosa, bawat lupa, ako lang ang lumikha. Kung sino ang mag-aalaga sa akin, siya ang magmamana. Kung sino ang walang alam kundi kumain at mag-anak tapos alagaan lang ang pamilya ng nanay niya, lumayas. Tiningnan ko siya. May mapait na ngiti sa aking mga labi at hindi sumagot. Noon, akala ko nagbabanta lang siya, pero kalaunan ko lang naintindihan, hindi iyon banta. Kundi isang malamig na panunumpa sa lahat ng gagawin niya. Ang buhay ko bilang manugang ay nagsimula sa walang humpay na pambabatikos, mula umaga hanggang gabi. Kung 10 minuto lang ang iginising ko na mas huli kaysa sa kanya, tatawagin niya akong tamad. Kung medyo maalat ang luto ko, sasabihin niyang walang kalasa-lasa ang luto. Kahit malinis na malinis ang pagpunas ko sa sahig, sisikapin pa rin niyang maghanap ng munting dumi sa paanan ng mesa para laitin ako. Tahimik lang akong nagtiis, iniisip na yon ang patakaran. Ang dapat gawin ng isang manugang. Si Juan sa simula ay pinipigilan pa siya, pero sa kalaunan, nagsawa na rin siya, nagsawa hanggang sa naging manhid na siya. Tuwing sisigawan ako ng nanay niya, ayaw niyang lumipat hindi dahil sa magulang niya, kundi dahil hindi siya sapat na matapang para kumawala sa anino ng nanay niya. Pero nagtiis pa rin ako para sa anak ko. At dahil naniwala ako sa salitang pamilya. Hanggang sa isang araw, umupo si Aling Maria sa harap ko, hawak ang isang tasa ng tsaa, at ang mga mata niya ay matatalim na parang kutsilyo. Hoy Tala! Diretsahan na, habang bata ka pa at malakas, manatili ka rito at alagaan mo ako. Akin ang bahay na ito, kung hindi ka mananatili para alagaan ako, huwag kang umasa na may mamanahin ka. Ipapangalan ko ito sa iba. Itinaas ko ang ulo ko at tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi ako galit, hindi ako malungkot, naramdaman ko lang ang gaan ng loob. Dahil ang sinabi niyang iyon ay parang isang huling pagputol, pinutol niya ang huling tali na nagpapanatili sa akin sa lugar na iyon. Umiti ako at kalmado akong sumagot, tama po kayo. Kung sino ang mag-aalaga, siya ang magmamana. Pero nanay, sigurado po ba kayo na mapapanatilin niyo ang bahay na ito? Kumunot ang noo niya. Kinuha ko sa bulsa ko ang isang papel at inilagay sa mesa. Si Aling Maria noon ay hindi nagbigay pansin, akala lang niya na nasa temporary residence permit lang ang pangalan ko. Ngayon, nang ipinakita ko ang papel na yon, natigilan siya. Namutla ang mukha niya. Ano-ano ang ginagawa mo? Umiti pa rin ako, wala akong ginagawa. Huwag po kayong mag-alala, wala akong hinihingi. Gusto ko lang po na malaman nyo. Hindi niyo ako kayang takutin habang buhay. Humigpit ang hawak niya, nanginginig ang boses, gusto mo bang agawin ang bahay na ito? Napakawalang hiya mo. Tumayo ako, yumukod ng may paggalang. Hindi po, Nay. Pipirmahan ko lang ang papel na ito para tanggalin ang pangalan ko sa titulo. Gusto ninyong wala akong mamanahin, gagawin ko po. Pero lilipat na rin po ako agad. Mula ngayon, wala na po akong responsibilidad sa bahay na ito. Pagkatapos sabihin yon, pumirma ako. Lahat ay inihanda ko na. Umalis ako sa bahay na yon. At umalis ako sa pagiging perpektong manugang na pinilit kong maging buong taon. Bumagsak sa upuan si Aling Maria, namutla ang mukha. Hindi niya inakala na ako, na manugang na nagtiis ng matagal, ay tahimik na lalaban ng ganoon kadesidido.
At ako, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon bilang manugang, naramdaman ko ang gaan ng puso ko. Kahit na alam kong mahaba pa ang tatahakin ko, sa wakas ay nagawa ko ng lampasan ang huling hangganan. Kinuha ko ang anak ko at umalis ako sa bahay na yon. Hindi ako tumakas. Umalis ako para magsimula ng isang bagong paglalakbay. Isinama ko si Kiko mula sa bahay na yon ng isang hapon na hindi maaraw at hindi rin umuulan. Madilim ang langit. At ang hangin ay marahang umiihip sa bawat puno sa harap ng gate, na parang tahimik na nagpapaalam sa akin ang langit at lupa. Walang nagpaalam sa akin, walang nagsabi na manatili ako. Walang tumingin ng may pagsisisi. Tanging ang langit-ngit ng bakal na gate ang narinig ko sa likuran ko, malamig at walang pakialam. Ang anak ko, na 3 taong gulang noon, ay hindi pa naiintindihan ang pagbabago na nangyayari. Nagtanong lang siya ng mahina. Nay, saan po tayo pupunta? Hinigpitan ko ang paghawak sa kamay ng anak ko at pinilit kong ngumiti. Hahanapin natin ang totoong bahay nating mag-ina. Hindi ako umiyak at hindi ako nanginginig. Noon, sa loob ko ay parang may 2 agos. Sa isang panig ay ang pakiramdam ng gaan ng loob dahil sa wakas ay nagawa ko ng umalis at sa kabilang panig naman ay ang malabong pag-aalala sa hinaharap. Alam kong tama ang pag-alis ko. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong maraming pera, wala akong sariling bahay, at wala rin akong sinasandalan, tanging ang 2 kamay na ito at ang munting anak ko. At hindi na ako mag-iingat na parang kriminal. Kinabukasan, maaga akong nagising para ihatid si Kiko sa kindergarten na malapit sa inuupahan ko. Pero pagkatapos kong manganak, sa utos ni Aling Maria, nag-resign ako at naging housewife. Ngayon, sa pagbabalik ko, parang nagsisimula ako mula sa zero. Tinawagan ko si Ate Gina. Kaeskwela ko dati, na dating kasamahan ko sa trabaho. Sa kabutihang palad, siya ay nagpapatakbo ng isang office supply store at magbubukas siya ng bagong branch. Pagkatapos ng ilang tanong sa telepono, inanyayahan niya akong mag-apply kinabukasan. Ibinalik ko ang telepono at naiiyak ako. Hindi dahil sa naantig ako, kundi dahil sa matagal na panahon. May isang tao sa wakas na nagtanong sa akin ng totoo at nakinig sa akin ng walang paghuhusga. Naramdaman kong medyo uminit ang puso ko habang nawawala ako sa buhay. Sa araw ng interview, ang buhay ko ay umiikot sa trabaho at sa responsibilidad bilang ina. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa tindahan. Sa hapon, sinusundo ko ang anak ko. Sa gabi, tinuturuan ko ang anak ko habang nagtatrabaho rin ako ng extra accounting para kay Ate Gina. Ang hapunan namin noon ay napakasimple, minsan ay kanin at pritong itlog lang. Pero naramdaman ko ang kapayapaan sa loob dahil alam kong ang hapunan na yon ay gawa ng sarili kong pawis at pagsisikap. Unti-unti kong napagtanto ang isang bagay. Ang isang babae ay talagang nakakatayo ng tuwid kung ginagabayan niya ang sarili niyang buhay. Kahit na gaano pa kaliit at kasimple ang buhay na yon. Mas mabuti pa yon kaysa sa manirahan sa isang malaking bahay kung saan kailangan mong mag-ingat sa bawat hininga. Paminsan-minsan, tumatawag si Juan pero hindi ko sinasagot. Ang mensahe niya ay maikli lang, iwi mo na ang anak mo. Matanda na ang nanay, sana mag-isip-isip ka. Tiningnan ko ang mensahe at binura ko. 5 taon akong nabuhay para sa nanay niya. Ngayon, na gusto ko lang mabuhay ng sarili ko, tinawag akong makasarili. Hindi na ako babalik. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nagising na ako. Pagkatapos ng 1 linggo, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Kuya Mario, kapatid ng tatay ni Juan. Nagmamadali ang boses niya, "Tala, maaari ka bang dumaan sa bahay?" Na-ospital ang nanay ni Juan. Natahimik ako. Kahit na umalis ako, hindi ko kailanman hinangad na may mangyaring masama sa kanya. Inayos ko muna si Kiko at sumakay ako ng bus papunta sa ospital. Nang dumating ako, nakahiga si Aling Maria sa kama, may nakatusok na karayom, maputla ang mukha at tulala ang mga mata. Sa tabi niya si Juan, tahimik at walang sinasabi. Pumasok ako sa kwarto. At malakas ang kabog ng dibdib ko. Tiningnan niya ako, hindi nagsalita at hindi rin lumayo ang mukha. Si Kuya Mario ang sumira sa katahimikan, "Tala. Alam kong marami kayong hindi pagkakaunawaan ng nanay ni Juan, pero ilang araw na siyang hindi kumakain at umiinom. Tuwing tatawagin niya ang pangalan mo, umiiyak siya. Siguro nagsisisi na siya.
Tumayo ako at mahina akong nagsalita, magpahinga po kayo, Nay. Uwi na po ako. Hindi siya nagsalita, yumuko lang siya ng mahina. Tinalikuran ko siya at lumabas ako ng kwarto. Mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ang pakiramdam na iyon ay awa, kalungkutan, o isang munting alaala ng isang tao na tinawag na anak pero hindi kailanman minahal bilang isang anak. Umalis ako sa ospital ng hapon, nang ang araw ay nagdidilim na, at ang sinag nito ay tumatagos sa salamin ng mahaba at malalim na pasilyo. Naglakad ako ng mabagal. Na parang bawat hakbang ay may kasamang mabigat na alaala. Bago ako makarating sa ground floor, lumingon ako ng hindi sinasadya, at tumingin ako sa kwarto kung nasaan si Aling Maria. Inakala ko noon na darating ang araw na kakailanganin niya ako. Pero nang mangyari iyon, hindi ako masaya at hindi rin ako natuwa, naramdaman ko lang ang kawalan. Ang relasyon namin. Kung tatawagin kong relasyon ng mag-ina, ay hindi sapat na mainit, kung tawagin ko namang galit ay napakabigat naman. Parang tuyong bukid na tinamnan pero hindi kailanman diniligan. Nang hapong iyon, nasundo ko si Kiko ng mas huli kaysa sa karaniwan. Nang makita ko siyang nakatayo sa harap ng gate ng kindergarten, nakasimangot at umiiyak, tumakbo ako at niyakap siya. Habang sinasabi ko ang mga salita ng pagmamahal at sinisisi ang sarili ko. Pasensya na Kiko, Nay, nahuli ako. Ikinuskos ni Kiko ang mukha niya sa balikat ko at mahina siyang nagsalita. Hindi dahil sa nalilito ako, kundi dahil sobrang nagulat ako. Hindi ko inakala na magtitiwala siya sa akin ng ganoon kabilis. Tiningnan ko siya at dahan-dahan akong yumuko, kaya ko po. Kailangan ko pong gawin. Mula noon, nagsimula ako ng isang bagong kabanata bilang store manager. Pumapasok ako ng maaga at umuwi ng gabi. Si Kiko ay iniiwan ko sa teacher niya buong araw. At sa gabi lang siya makayakap sa akin. Mas naging mabait at mas bihira siyang umiyak. At ako, mas naiintindihan ko ang halaga ng pagiging malaya. Kahit na mahirap ang buhay. Naramdaman ko na nabubuhay ako ng totoo. Hindi ako nabubuhay para mapasaya ang sinuman, hindi ako nag-ingat sa bawat salita, at hindi na ako nagtitiis sa pilit na pang-aapi. Paminsan-minsan. Tumatawag si Juan pero hindi ko sinasagot. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga invoice sa huling araw, tumunog ang telepono ko. Si Kuya Mario. Nag-alinlangan ako ng ilang sandali at sinagot ko ang telepono. Kuya Mario ito, kamusta ka? Nakalabas na sa ospital ang nanay ni Juan pero mahina pa siya. At nitong mga araw ay kakaiba siya. Umupo lang siyang mag-isa at nagsasalita ng walang kabuluhan. Kahapon tinawag niya ang pangalan mo buong gabi, naawa ako. Tahimik ako. Ang boses niya ay nagpatuloy. Hindi kita pinipilit na bumalik pero kung maaari, dalhin mo si Kiko para bisitahin siya, kahit saglit lang para gumaan ang loob niya. Tahimik kong ibinaba ang telepono, nalilito ako. Pupunta ba ako o hindi? Tanong ko sa sarili ko. Umalis ako hindi para manakot, kundi para mabuhay. Pero kung babalik ako, mas lalo lang ba akong masasaktan? Kinabukasan, sinabi ko kay Kiko, ngayon. May sakit si Lola, bibisitahin natin siya para sumaya siya. Sumakay kami ng pamilyar na bus at bumalik sa kalsada na dinadaan-daanan ko noong nakatira pa ako sa bahay ng asawa ko. Nag-inay ang puso ko. Ang mga bagay ay pareho pa rin pero iba na ako, hindi na ako ang dating babae na duwag at nagtitiis. Ngayon, isa akong ina na marunong protektahan ang anak niya at ang sarili niya. Nang dumating kami, bukas pa rin ang gate. Si Aling Maria ay nakaupo sa labas, puti na ang buhok at malungkot ang mga mata. Hindi na siya ang babaeng may kapangyarihan at istrikto na dati kong kinatatakutan. Ngayon, parang isang matanda na nawawala sa sarili niyang bahay. Tiningnan niya ako at lumaki ang mga mata niya. Pagkatapos na parang naprovoke siya, bumangon siya ng nanginginig at lumapit sa akin, Tala, bumalik ka na. Bumalik ka na. Natigilan ako. Hindi niya kailanman ako tinawag na anak. Hindi kahit isang beses sa buong taon ko bilang manugang niya. Ngayon, ang dalawang salitang iyon na lumabas sa bibig niya, hindi na isang utos o pang-aasar, kundi isang pakiusap. Si Kiko ay nagtago sa likod ko at tiningnan si Aling Maria nang may pag-aalinlangan. Yumuko si Aling Maria at akmang yayakapin ang bata, pero umatras si Kiko, Lola. Huwag niyo na po awayin si nanay ha. Lumuhod ako at niyakap ko ang anak ko.
Si Aling Maria ay natigilan doon at bigla siyang umiyak. Ang iyak na yon ay hindi na parang pagsisi, kundi iyak ng isang tao na ubos na ang lakas at malungkot na. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang na nabasag ang puso ko sa maraming maliliit na piraso. Walang nanalo sa amin. Walang natalo sa amin. Tanging ang isang buhay lang na masyadong lumayo sa mga hindi pagkakaunawaan at sa mga bagay na hindi nasabi. Tiningnan ko siya at mahina akong nagsalita, dumadalaw po ako. Pero hindi ako babalik. Nakatira ako sa ibang lugar at ako lang ang nagpapalaki sa anak ko at ako lang ang bumubuhay sa sarili ko. Bumagsak siya sa upuan at hinawakan niya ang dibdib niya. Lumabas ako ng gate. Sa pagkakataong ito, hindi na ako lumingon. Tinalikuran ko ang gate ng bahay ng asawa ko at hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Kiko. Walang sinabi ang anak ko. Lumingon lang siya para tingnan ang lola niya at sumunod siya sa akin. Sa daan papunta sa bus terminal, wala akong sinabi, tahimik lang ako. Siguro pagkatapos ng lahat ng paghihirap at pag-aaway. Sa wakas ay napagod na ako. Hindi dahil sa paglalakad, kundi dahil sa mga lumang sugat na nananakit sa tuwing nagkikita kami. Nang hapong iyon, nag-leave ako ng maaga sa trabaho. Hindi ko sinabi kay Ate Gina ang dahilan, sinabi ko lang na may kailangan akong asikasuhin na personal. Hindi siya nagtanong ng marami, sinabi lang niya, kung may kailangan ka. Sabihin mo lang sa akin, wag mo na lang isolo. Nang marinig ko yon, napaluha ako. Sa mundong ito, hindi mo kailangan ng maraming tao na makakaintindi sa'yo. Kailangan mo lang ng isang tao na makakakita na nagsisikap ka at hahawakan ang kamay mo, sapat na yon. Nang gabing iyon, nagtimpla ako ng isang mainit na tasa ng tsaa. Umupo ako sa harap ng pinto ng inuupahan ko, at naramdaman ko ang simoy ng hangin sa unang bahagi ng taglagas. Si Kiko ay nakatulog na ng mahimbing pagkatapos ng isang simpleng hapunan na isda at gulay. Tiningnan ko ang anak ko at bigla akong naramdaman ng kapayapaan. Isang kapayapaan na sa mga taon na nakatira ako sa malaking bahay na yon, hindi ko naramdaman kailanman. Naisip ko kung may isang bagay na hindi ko pagsisisihan sa pag-alis ko. Iyon ay ang mahinahong tulog ng anak ko. Gayunpaman, nang ang puso ng isang tao ay panandaliang tahimik, ang buhay naman ay nagsisimulang gumawa ng ingay. Pagkatapos ng isang linggo na binisita ko si Aling Maria, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang abogado. Ang boses ng lalaki ay magalang pero matigas, "Ikaw ba si Tala?" Ako ang abogado ni Aling Maria. Hinihiling niya na magkita kayo para pag-usapan ang paglipat ng bahay. Natigilan ako. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya sumuko. O isa ba itong ibang galaw niya? Ang meeting ay ginanap sa opisina ng abogado sa isang maliit na matangkad na gusali sa gitna ng Makati. Dumating ako sa oras, nakasuot ako ng isang maayos na office attire, nakatali ang buhok ko. At naglakad ako ng may desisyon. Nang pumasok ako sa meeting room, nakaupo na doon si Aling Maria. Ang mukha niya ay hindi na masungit. At hindi na rin siya mukhang matamlay na tulad noong nasa ospital siya. Nakaupo siyang tuwid, ang dalawa niyang kamay ay nakalagay sa kanyang mga hita, at ang mga mata niya ay nakatingin sa bintana. Tumayo ang abogado, at yumuko siya sa akin, "Salamat sa pagpunta mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga papel ng titulo ng bahay." Gusto ni Aling Maria na magkaroon ng ilang pagbabago at kailangan namin ng pirma mo bilang pagsang-ayon. Umupo ako sa tapat niya. Hindi siya tumingin sa akin. At hindi rin ako nagsalita para simulan ang pag-uusap. Sa pagitan namin ngayon ay isang tahimik na distansya na parang isang tahimik na lawa na nagtatago ng maraming bagay sa ilalim ng tubig. Ibinigay sa akin ng abogado ang isang bagong kontrata at ipinaliwanag niya ng detalyado na gusto ni Aling Maria na ilipat ang buong pag-aari ng bahay kay Kiko. Hindi sa akin at hindi rin kay Juan, kundi sa kanyang apo. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, ang mga mata namin ay nagtagpo pagkatapos ng maraming taon. Tiningnan niya ako at dahan-dahan siyang nagsalita. "Hindi mo na kailangang bumalik. Alam kong hindi mo kailangan ng bahay. Pero ang bata, apo ko pa rin siya. Ang bahay na yon ay ipapamana ko na lang sa kanya." Nabulunan ako. At parang may isang malaking bato na humaharang sa lalamunan ko. Hindi ko inakala na gagawin niya yon, at hindi ko rin naintindihan kung bakit niya binago ang isip niya. Nagpatuloy siya.
Alam kong marami akong kasalanan, pero matanda na ako, hindi na ako mabubuhay ng matagal para ayusin ang lahat. Kung mayroon man, kailangan ko na lang mag-alala para sa bata. Binuksan ko ang kontrata at binasa ko ang bawat linya. Ang pag-aari niya at ni Juan ay ililipat sa kanyang apo. Ako, na dating pinalaya sa bahay, ngayon ay inanyayahan para saksihan yon. Inabot sa akin ng abogado ang ballpen. Kung sumasang-ayon ka, pakipirmahan mo rito para kumpirmahin ang pagsang-ayon mo. Kinuha ko ang ballpen, medyo nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kakaiba akong nararamdaman sa loob ko, na parang nakatayo ako sa pagitan ng nakaraan at ng kinabukasan. Kapag pumirma ako, ang lahat ng galit at sama ng loob ay matatapos na rin. Pumirma ako at inilagay ko ang ballpen sa mesa. Yumuko si Aling Maria at wala siyang sinabi. Tumango ang abogado, tapos na. Tatapusin namin ang proseso sa loob ng 1 linggo. Naway maging malusog kayong dalawa. Umalis ako sa opisina at pakiramdam ko ay gaanong-gaan na parang ulap. Hindi dahil sa nakuha ko ang bahay, kundi dahil alam kong sa wakas ay bumitiw na siya. At ako, na inakala kong marunong lang magtiis, ay natuto na ring magpatawad, hindi para magbati, kundi para mabuhay ng mas magaan ang loob. Umalis ako sa opisina ng abogado nang may pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Akala ko natapos na ang lahat, pero sa loob ko ay tahimik pa ring umaakyat ang mga alon. Kahit na ano paman, pumirma ako. At tinanggap ko na ipapangalan ni Aling Maria ang bahay kay Kiko. Hindi iyon tagumpay at hindi rin iyon pagbabayad pinsala, kundi isang pagtatapos. Na isinasara ang isang lumang kabanata sa buhay ko. Pero ang buhay ay hindi ganoon kadali na isasara mo lang ang isang pinto at magpapatuloy ka na. Parang may isang hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa akin at sinusubukan ako ng paulit-ulit. Pagkatapos ng 2 araw, nang inaayos ko ang mga lumang dokumento na ibinigay sa akin ni Ate Gina, tumunog ang telepono ko. Si Kuya Mario. Ang boses niya ay mahina at may pag-aalinlangan, "Tala, may naghahanap sa'yo." Nakaupo sa coffee shop sa tabi, sabi may mahalaga siyang kailangan. Kumunot ang noo ko, "Sino po?" Umiling siya, pero ang mga mata niya ay sumulyap sa kabilang kalsada. Hindi ako sigurado, pero si Juan. Tumayo ako ng tahimik sa loob ng ilang segundo, nalilito at hindi mapakali. Ang puso ko ay hindi na kumakabog ng mabilis na tulad noon. Pero may isang bagay pa rin sa loob ko na parang usok at hamog. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong lumabas ng tindahan. Si Juan ay nakaupo sa isang tahimik na sulok, kung saan bihira ang mga tao. Nakasuot siya ng gusot na polo at ang buhok niya ay hindi na maayos na tulad ng dati. Ang kape sa harap niya ay kalahati na lang, siguro maaga pa siyang dumating. Nang makita niya ako, tumayo siya ng nagmamadali, "Tala." Yumuko ako ng mahina, "Ano ang kailangan mo sa akin?" Tahimik siya ng matagal at na parang binubuhos niya ang lahat ng tapang niya. Sinabi niya, "Alam kong huli na ang lahat, pero kailangan kitang makita, gusto kitang makausap." Umupo ako at kalmado ang mukha ko. "Sabihin mo, nakikinig ako." Tiningnan ako ni Juan. Ang mga mata niya ay tumagal sa mukha ko at mahina siyang nagsalita, "Iba ka na talaga, hindi ka na ang dating Tala." Ngumiti ako ng mapait dahil hindi na ako nakatira sa bahay na yon. At hindi na rin ako ang babae na naghihintay na maawa sa akin ang isang tao. Yumuko siya at pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita siya. "Si Nanay sinabi niya sa akin ang tungkol sa bahay. Ang tungkol sa pagpirma mo, ang tungkol sa paglilipat ni Nanay sa pangalan ni Kiko. Alam kong ginawa iyon ni Nanay dahil gusto niyang magbayad ng utang na loob sa iyo at sa anak." Tiningnan ko siya. At tapat ang mga mata ko, hindi ko kailangan na magbayad siya ng utang na loob. Gusto ko lang na lumaki ang anak ko nang walang galit sa puso. Ayaw kong malaman niya na dati ay pinalayas ng lola at lolo niya ang nanay niya. Ikinuyom ni Juan ang mga labi niya at na parang wala na siyang magagawa, ibinaba niya ang kamay niya sa mesa, "Tala. Mali ako. Alam kong mali ako. Noong kailangan mo ako, pinili kong tumayo sa panig ni Nanay. Pero ngayon, gusto kong ayusin ang lahat, hindi dahil kay Nanay, kundi dahil sa akin at sa anak natin." Tahimik ako. Tiningnan ko ang lalaking dating asawa ko, ang lalaking dating humawak sa kamay ko at nangako na poprotektahan ako habang buhay. Pero nang dumating ang problema ay agad niya akong binitawan. Dahan-dahan akong nagtanong, "Ano ang gusto mo?"
Sumagot si Juan, gusto kong makita ang anak natin, alagaan siya. Ihatid at sunduin siya sa eskwela, makipaglaro sa kanya. Kahit na hindi na tayo mag-asawa, tatay pa rin niya ako. Hinihiling ko sa iyo. Ikinuyom ko ang mga kamay ko at binitawan ko. May isang bahagi sa akin na gustong tumanggi, bilang reaksyon ng isang tao na dating iniwan. Pero may isa pang bahagi sa akin na naintindihan na kailangan ni Kiko ng tatay. Kahit gaano pa ako kalakas, hindi ko kayang palitan ang papel ng isang lalaki sa buhay ng anak ko. Dahan-dahan akong nagsalita, hindi kita pipigilan, pero kung gusto mong maging tatay, kailangan mong magpakabuti. Hindi ka dapat dumating at umalis na parang hangin lang. Ang anak ko ay hindi isang bagay na gagamitin mo para magbayad ng utang na loob o magpakita ng responsibilidad tapos bigla kang mawawala. Yumuko si Juan at namumula ang mga mata, alam ko. Sisikapin ko. Tumayo ako, wala akong ipinangako. Kung gusto ka ni Kiko na makita, makita mo siya. Kung hindi, kailangan mong igalang ang nararamdaman niya. Pagkatapos kong sabihin yon, naglakad ako, hindi magaan o mabigat ang pakiramdam ko. Natuto lang akong harapin ang mga bagay, hindi na ako natatakot at hindi na ako tumatakas. Nagbago na ang lahat. Hindi na ako ang dating babae na naghihintay ng isang paumanhin. Isa akong ina na nagmamay-ari ng sarili kong buhay. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Kiko ang tungkol sa meeting namin. Hindi ko sinabi ang detalye, tinanong ko lang siya ng mahina, gusto ka raw makita ng tatay mo ngayon, gusto mo ba? Nakahiga si Kiko sa yakap ko at nakabukas ng malaki ang mga mata niya. Lumapit si Kiko, dahan-dahan, maingat. Binuksan ni Juan ang mga kamay niya at niyakap niya ang anak, ang unang yakap pagkatapos ng higit sa 1 taon. Tumayo lang ako doon at lumungkot ang puso ko. Hindi dahil sa naantig ako, kundi dahil nakita ko na ang anak ko ay may sapat pang kabaitan para magpatawad. Mula noon, si Juan ay dumadating ng regular tuwing weekend. Humihingi siya ng permiso na dalhin ang anak sa parke, sa ice cream store, minsan ay nakaupo lang sila at naglalaro sa maliit kong inuupahan. Hindi ko siya pinipigilan at hindi ako nanghihimasok. Si Kuya Mario ang tumawag. Nagmamadali at nanginginig ang boses niya, "Tala, maaari ka bang pumunta sa bahay?" Nahulog sa banyo ang nanay ni Juan. Sabi ng doktor ay hindi maganda ang sitwasyon. Natigilan ako at nalaglag ang sandok na hawak ko. Ang balita na iyon ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Hindi ko man mahal ang nanay ni Juan. Hindi ko rin naman kailanman hiniling na magdusa siya ng mag-isa. Mabilis kong iniwan si Kiko sa teacher niya at sumakay ako ng bus papunta sa ospital. Nang dumating ako, nakahiga si Aling Maria sa kama, nakapikit ang mga mata, maputla ang mukha. Si Juan ay nakatayo sa tabi niya at nag-aalala ang mukha niya. Bumuntong hininga si Kuya Mario, sabi ng doktor. Na-stroke siya, pero dahil matanda na siya, ang paggaling niya ay magiging mabagal at baka hindi na siya makapagsalita ng malinaw at hindi na makalakad. Wala akong sinabi. At may isang kakaiba akong naramdaman sa loob ko na parang awa at lamig. Ang babaeng dating nagbabanta sa akin, dating nagpahirap sa akin. Ngayon ay nakahiga doon at wala ng lakas para magsalita ng masama. Ang natira na lang ay ang matandang katawan at ang mga mata na parang unti-unting lumulubog sa limot. Pumasok ang doktor. At seryoso ang boses niya, kailangan maghanda ang pamilya, kailangan ng matagal na pag-aalaga ang pasyente, mas maganda kung may pamilya na mag-aalaga sa kanya. Lumingon sa akin si Juan. At ang mga mata niya ay hindi pagmamakaawa, kundi paghihintay na pamilyar sa akin na tulad noon. Naisip niya na ako na lang ang gagawa, na ako na lang ang magpapasan ng lahat para sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, at malamig akong nagsalita, "Anak ka niya, dugo at laman niya. Ikaw ang mag-aalaga sa nanay mo." Yumuko siya, hindi siya sumagot at hindi siya tumutol. Pero alam ko sa loob niya, may isang bahagi pa rin na umaasa sa akin, na manugang na dating asawa, na babalik para pasanin ang responsibilidad. Tumayo ako, "Kung kailangan mo ng taga-alaga, magrerekomenda ako ng mapagkakatiwalaan." At ako, umalis na ako sa bahay na yon, hindi na ako babalik. Tumalikod ako at naglakad ako sa pasilyo. Ang hangin mula sa bentilador ay malamig. Pero ang puso ko ay hindi na nanginginig. Alam ko ang lugar ko. Natuto na akong mabuhay para sa sarili ko, at hindi na ako hahayaang manakawan ng karapatan. Kinabukasan, nang dumating ako sa tindahan,
Nakita ko si Ate Gina na naghihintay. Tiningnan niya ako, at seryoso ang mga mata niya. Tala, alam ko ang tungkol sa biyenan mo, pero sigurado ka ba na hindi ka nagsisisi? Umiti ako ng malungkot. Hindi ako galit, pero hindi ko kayang pasanin ang lahat sa buhay ko. Nang umalis ako sa kulungan, kung babalik ako, mawawala ako sa sarili ko. Tumango siya. At hinawakan niya ang kamay ko ng mahina, kaya't mabuhay ka ng buong buo, huwag ka nang mag-alala. Tama ang ginawa mo. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Kiko ang tungkol sa lola niya. At mabilis kong iniwan si Kiko sa kwarto ng guro niya at sumunod ako sa kanya papunta sa isang law office sa Makati. Sa daan, hindi siya nagsalita ng marami. Pagkatapos kumpirmahin ng doktor ang kalagayan niya, ilalabas na namin ito ayon sa proseso ng batas. Tiningnan ko si Juan, wala siyang sinabi, yumuko lang siya ng mahina. At hindi ko mabasa ang mga mata niya. Umupo ako, tahimik, at parang may 100 bagay sa isip ko. Wala akong inaasahan. Pero ang will na yon. Ipinadala ko ang anak ko sa isang malayo na kamag-anak para alagaan at itinago ko ang lihim sa buong pamilya. Kalaunan, nang nag-asawa ako at nagkaroon ako ng anak na si Juan. Nabuhay ako sa paghihirap at pagkakasala. Hindi ko na nakontak ang anak na yon at hindi ko rin alam kung nasaan na siya. Ang buong kwarto ay parang kumirot. Si Juan ay napatigil. Gulat ang mga mata. Ako ay natigilan at malakas ang kabog ng dibdib ko. Isang bahagi sa akin ay parang ibinalik ako sa nakaraan. Ang mga sandali na biglang tahimik si Aling Maria sa gitna ng hapunan. Ang mga sandali na bigla siyang tumitingin sa malayo nang walang dahilan at babalik siya para sigawan ako nang hindi ko alam ang dahilan. Huminto ang abogado ng sandali at nagpatuloy siyang magbasa. Hindi ko kayang tanggapin ang anak na yon dahil duwag ako. Nabuhay ako sa loob ng kalahati ng buhay ko sa paghihirap. Siguro kaya nang makilala ko si Tala. Sinadya kong ilabas ang lahat ng galit ko sa kanya. Hindi ko alam kung plano ba ito ng tadhana, pero mayroon isang bagay sa mga mata niya na halos pareho sa akin. Halos pareho na kinamumuhian ko. Kinatatakutan ko at mahal ko na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko na narinig ang sumunod na boses. Ang tenga ko ay parang may tumunog. At pakiramdam ko ay nalunod ako sa isang ipol-ipol ng mga pakiramdam na mahirap ipangalan. Galit ba? Lamig ba o isang bagay na hindi ko maintindihan? Nagpatuloy ang abogado. Ibinigay ko ang bahay sa apo ko dahil gusto kong makabayad ng utang na loob. Pero nagsulat din ako ng isang sulat para kay Tala. Hindi dahil sa ari-arian, kundi dahil sa puso ko. Kinuha niya mula sa bag niya ang isang maliit na sobre at luma na ang papel. Ang pagsusulat ay nanginginig at magulo. Inabot niya sa akin. Sinabi ni Aling Maria kung naroon si Tala. Ibigay ko ng personal. Kung tatanggi siya, sisirain ko ito ayon sa kanyang hiling. Kinuha ko ang sulat. Ang sulat ay napakaikli, ilang linya lang. Tala, kung nabasa mo ang mga linya na ito. Siguro wala na akong pagkakataon na humingi ng paumanhin. Hindi kita kayang tanggapin, wala akong karapatan, pero palagi kong binabantayan ang bawat hakbang mo. Tuwing nasasaktan ka. Nasasaktan din ako. Alam kong hindi ako karapat-dapat, pero kung may susunod na buhay, sana maging nanay mo ako ulit, sa tamang paraan, disente at mabait. Patawarin mo ako kung kaya mo. Nanay mo. Maria. Hindi ako umiyak at ang mga mata ko ay tuyo. Pero ang puso ko ay masakit na parang pinipiga. Ang mga taon ko bilang manugang, nagtiis ako sa maraming masasakit na salita. Inakala ko na ako ay isang estranghero, isang dayuhan na walang kaugnayan. Pero ngayon, lumalabas na ang taong iyon ay ang tunay kong ina. Tumayo ako at wala akong sinabi. Ang sulat ay nasa kamay ko pa rin na parang isang kakaiba na patunay ng tadhana. Tinawag ako ni Juan, Tala, ikaw, Li. Nanay. Lumingon ako at kalmado ang boses ko, kapatid ko ba kayo? Lumalabas na iisa lang ang nanay natin at magkaiba ang tatay. Pagkatapos ay lumabas ako sa kwarto na yon. Sa labas ay umuulan na. Isang mahina at tuloy-tuloy na ulan na parang mga luha na hindi bumababa sa mukha ko, kundi dumadaloy sa loob ng puso ko. Unti-unti nang lumalakas ang ulan. Naglakad ako sa ulan at hindi ako naghanap ng matutuluyan. Ang mga tao sa labas ay nagmamadaling takpan ang kanilang mga ulo, pero ako, naglakad lang ako.
Na parang ang ulan ay makakapaglinis ng lahat ng narinig ko. Ang sulat sa kamay ko ay buo pa rin, basa na ng ulan, pero hinawakan ko ng mahigpit, at hindi ko hinayaan na umalis sa mga daliri ko. Ang puso ko ay parang may tumutusok ng karayom, hindi malakas, hindi masakit, kundi matagal at sumisikip ang dibdib. Tunay na ina. Ang dalawang salitang iyon. Mula noong bata pa ako hanggang sa lumaki ako, pangarap kong tawagin ng may pagmamahal at pagmamalaki. Pero ngayon, nang asawa na ako, nang nanay na ako, nalaman ko na ang tunay kong ina ay ang taong nagtulak sa akin sa pinakamalalim na paghihirap, ang taong tumawag sa akin na isang parasite, ang taong nagsabi na kung hindi ko siya aalagaan, hindi ako makakamana. Nakaka-ironic. Sa buong buhay ko ay pinilit kong maging isang manugang, isang asawa, pero sa huli, lumalabas na isa lang pala akong anak na inabandona. Nang gabing iyon, niyakap ko si Kiko at narinig ko ang tunog ng ulan sa bubong. Nakatulog ng mahimbing ang anak ko at regular ang paghinga. Naalala ko ang pagkabata ko. Ang pagkabata ko ay lumipas ng walang init ng pagmamahal ng isang ina. Ang mga holiday ay ako lang ang nakaupo sa bintana, naghihintay ng isang anino na hindi kailanman dumating. Dati, tinanong ko ang nanay na nagpalaki sa akin kung nasaan ang tunay kong nanay. Iniiwasan niya ang tanong at sinasabi lang niya, malayo ang nanay mo, hindi siya makakabalik. Dati, nagalit ako. Umiyak ako at pinilit kong kalimutan. Pero lumalabas na ang nanay na yon ay hindi pala malayo. Nakatira siya sa Maynila, humihina sa parehong hangin, pinili lang niya na talikuran ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya o magalit sa kapalaran na nagbigkis sa amin sa mga maling papel mula pa sa simula. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Nang makita ko ang mukha ni Kiko na mahimbing na natutulog, naramdaman ko ang paglamig ng puso ko. Ang anak ko ang dahilan kung bakit ako malakas. At siya ang lahat ng kapayapaan na iniwan sa akin ng buhay. Nagtimpla ako ng isang tasa ng itim na kape, umupo ako sa bintana at tiningnan ko ang pagsikat ng araw. Nasa isip ko ang tanong. Dapat ba akong pumunta para bisitahin siya? Tumawag si Ate Gina nang aalis na sana ako sa bahay. Okay ka ba, Tala? Kahapon, narinig ko ang kwento kay Kuya Mario. Ngumiti ako ng mapait sa telepono, hindi ko nga alam kung dapat ba akong maging masaya o malungkot. Tahimik si Ate Gina ng ilang segundo at mahina siyang nagsalita. Walang pumipili sa magulang, pero kaya mong pumili kung paano ka mabubuhay pagkatapos mong malaman ang katotohanan. Maaari kang magalit, maaari kang tumanggi. Pero wag mong hayaan na magkaroon ka ng isa pang sugat sa puso. Tahimik ako. Ang sinabi niya ay parang hangin, pero tumama ito sa lugar na pinakamabali. Iniwan ko si Kiko sa teacher niya at sumakay ako ng bus papunta sa ospital. Ang daan papunta sa kwarto ni Aling Maria ay parang mas mahaba ngayon at ang espasyo ay kakaibang malamig. Ang kwarto ay puting-puti at ang amoy ng disinfectant ay may kasamang amoy ng bulaklak sa pasilyo. Nakahiga siya doon na tulad ng dati, nakapikit ang mga mata, maputla ang balat. At puting-puti ang buhok na nakakalat sa mukha niya. Sa tabi ng kama ay isang maliit na mesa na may ilang saging, isang bote ng tubig at isang tuwalya, wala nang nag-aalaga sa kanya. Si Juan ay nagtatrabaho, si Kuya Mario naman ay matanda na, kaya nag-hire lang sila ng taga-alaga na darating sa oras. Lumapit ako at tiningnan ko ang mukha niya. Kahit na wala na ang bakas ng kapaitan, nakikita ko pa rin ang mga pamilyar na kulubot. Ang pisngi na yon, ang labi na yon, dati ay galit na galit ako doon. Pero ngayon naramdaman ko na may isang bagay na napakalapit sa akin. Umupo ako at hinawakan ko ng mahina ang kamay niya. Malamig ang kamay niya, sobrang lamig. Mahina akong nagsalita. Dumating na po ako, Nay. Ang mga labi niya ay gumalaw, hindi ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Tanging ang mga luha lang ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang tuwalya at pinunasan ko ang mga luha niya at hinimas ko ng dahan-dahan ang buhok niya. Sa loob ko, hindi na ako galit, naramdaman ko lang ang awa. Hindi awa para sa kanya, kundi awa para sa lahat ng pagmamahal na pinipilit ng oras at takot na magtago. Nang hapong iyon, umupo ako sa tabi niya, kinukwentuhan ko siya tungkol kay Kiko na nasa eskwela. Ang unang ngiti na nakita ko pagkatapos ng maraming taon, isang malabong ngiti pero sapat na para basagin ang puso ko sa maraming piraso. Si Aling Maria ay binawian ng buhay ng gabing iyon. Wala nang galit, wala nang takot.
Bumalik ako sa bahay na ito hindi bilang isang manugang na dating pinalayas, kundi bilang isang anak, isang tunay na anak ng taong nakahiga doon. At wala nang hininga para labanan ang kapalaran. Si Juan ay naghihintay na sa harap ng gate, nakasuot siya ng damit para sa burol. At may dark circle sa ilalim ng mata niya dahil sa hindi pagtulog sa loob ng ilang gabi. Nang makita niya ako, tumango lang siya ng mahina at wala siyang sinabi. Tumango lang ako. Pareho kaming naintindihan, ngayon ay hindi na ang oras para sa galit, sisihan o magtanong pa. Ang loob ng bahay ay inayos na, ang altar ay nakalagay sa gitna ng sala at may usok ng insenso. Ang litrato ni Aling Maria ay nakalagay sa gitna ng mesa. Ang mga mata sa litrato ay matatalim pa rin na tulad ng dati, pero may isang bagay na lumambot. Siguro dahil ang distansya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagpagaan ng lahat. Yumuko ako ng 3 beses at sinindihan ko ang unang insenso. Nang masunog ang insenso, bigla akong napaiyak. Walang pumilit sa akin na umiyak, pero sa loob ko ay may isang malalim na kalungkutan. Naisip ko ang mga taon ko bilang manugang, ang mga salitang sinabi niya. At ang huling sandali nang hinawakan niya ang puso niya nang hindi siya makapagsalita. Siguro iyon ang paraan niya ng pagsasabi, mahal kita. Pagkatapos ko, si Kuya Mario. Tumayo siya sa tabi ko. At dahan-dahan siyang nagsalita, tama ang ginawa mo, Tala. Sa pagkakataong ito ay bumalik ka sa tamang lugar. Tiningnan ko siya at nagpapasalamat ang mga mata ko. Pero ang ibang kamag-anak ay hindi madali. Sa ilang sandali, narinig ko ang mga bulungan sa likod ko. Isang matandang babae ang bumulong sa iba. Siya ba yon? Ang illegitimate child. Dumating ako para gawin ang isang bagay na dapat gawin ng isang anak para sa isang ina, kahit nahuli na ang lahat. Nang tanghali, lumabas ang head of the family. Kumatok siya ng mahina sa kampana at nagpahayag, ngayon, sa harap ng patay na katawan ni Aling Maria, gusto ng pamilya na magsalita. Bago siya mamatay. Bigla na lang may dumating na estranghero at ibinigay sa kanya ang lupain ng pamilya. Lumabas si Kuya Mario at mahina ang boses niya pero tiyak. Ang taong tinawag mong estranyo ay ang tunay na anak ni Maria. Siya ang batang nasaksihan ko na ipinadala niya para ipaampon sa iba nang ipanganak siya. Natahimik ang lahat. Lumapit ako. At yumuko ako ng may paggalang, gusto ko lang po sanang magsalita. Hindi ko po kailangan ng lupa at wala po akong hinihingi sa pamilya na ito. Gusto ko lang po bumalik para makita ang nanay ko sa huling pagkakataon. Magbigay ng insenso at tawagin siyang nanay na hindi ko kailanman nagawa sa buong buhay ko. Wala nang nagsalita. Wala nang nagbulungan, tanging ang mahinang tunog lang ng dasal ang naririnig sa speaker at ang tunog ng electric fan. Yumuko ako ulit at nagpapasalamat ako sa kanila sa kanilang katahimikan. Kahit na alam kong ang katahimikan na yon ay hindi nangangahulugang sumasang-ayon sila, kundi dahil sa taong nakahiga doon, ang taong kinatatakutan ng lahat noong nabubuhay pa siya. Ay inayos na ang lahat bago siya pumikit. Nang tanghali, isinama ko si Kiko sa likod ng hardin, kung saan may puno ng star apple na halos 30 taon na. Naalala ko nang bumalik ako bilang manugang. Sinabi ni Aling Maria na tinanim niya ang puno na iyon nang nagsisimula palang maglakad si Juan. Ngayon, tiningnan ko ulit, makapal ang mga dahon at marami ang bunga. Pero tinanong ko sa sarili ko kung minsan ba ay umupo siya sa ilalim ng puno na ito, at naisip niya ang anak na tinanggihan niya. Tumakbo si Kiko sa paligid ng puno, at inosente siyang nagsalita. Nay, ang lamig po rito. Tiningnan ko ang anak ko, at mumiti ako, malamig dito, mas malamig pa sa puso ni nanay ngayon. Pagkatapos ng 3 araw ng burol, nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ni Aling Maria, ang taong nagbasa ng sealed will sa harap ng pamilya. Ang boses niya ay kalmado pero may pag-aalinlangan, Tala. Ayon sa huling hiling ni Maria, kailangan kitang magpunta para pumirma ng ilang papeles na may kinalaman sa ancestral land sa probinsya at sa kasalukuyang bahay. Gayunpaman, ang pamilya ay tumututol. Bumuntong hininga ako. Hula ko na mangyayari ito. Ang isang anak na babae ay bigla na lang lumabas pagkatapos ng ilang dekada, at binigyan siya ng buong ancestral land. Para sa kanila ay parang pagbaliktad ng mundo, pagsira sa kaayusan na pinaniwalaan nila na matatag. Pero pumunta pa rin ako. Ang law office ng araw na iyon ay hindi lang kami ng abogado. May kasama rin kaming ilang pamilyar na mukha sa angkan, kasama na ang pinakamatandang tiyuhin, na pinakamagalit noong burol.
Nang makita niya akong pumasok, agad siyang sumigaw, "Tala. Diretsahan na tayo. Sa huli ay isa ka lang illegitimate child, wala ka sa family tree, at walang sinuman sa pamilya ang nakakakilala sa'yo. Ngayon gusto mong kunin ang ancestral land. Sa tingin mo ba ay madali lang iyon?" Tiningnan ko siya at hindi ko siya iniiwasan. Hindi na ako ang dating babae na duwag. Ngayon alam ko na kung sino ako. Ano ang mayroon ako at saan ako dapat tumayo. Tito, hindi ko po kailangan ng lupa, hindi ako dumating para makipag-agawan. Pero ito po ang huling hiling ng nanay ko. Ang taong may parehong dugo sa lahat ng narito. Kung sa tingin niyo po ay mali ang pagdating ko, saan po ang mali? Natahimik siya ng ilang sandali, pero may ibang nagsalita, kahit na ano paman. Wala ka sa birth certificate bilang anak ni Maria. Ito ay usapin ng pamilya, hindi basta-basta ang sinuman ay makakasali. Hindi pa ako nakakasagot nang buksan ng abogado ang file, sir. I remind you. Bago mamatay, sumailalim si Maria sa DNA test kasama si Tala. Ang iyon samples ay nakalagay sa medical records niya mula noong na-ospital siya. Kinumpirma ng ospital na magkapareho ang DNA. Sa batas, si Tala ay ang tunay na anak ni Aling Maria, at mayroon siyang karapatan na magmana ayon sa batas. Natahimik ang buong kwarto. Hindi ko inakala na tahimik na gagawin ni Aling Maria yon. Siguro naghanda siya para sa lahat ng posibleng reaksyon, na parang gusto niyang gumanti sa lahat ng paraan, kahit nahuli na. Sa huling bahagi ng meeting, pumirma ako sa dokumento na kumukumpirma sa karapatan ko na magmana, pero agad ko ring ibinigay kay Juan ang karapatan na pamahalaan ang ancestral land. Wala akong itinira. Sinabi ko lang, ang lupang iyon ay alaala para sa akin, hindi ari-arian. Ibinibigay ko kay Juan dahil si Juan ang ipinanganak at lumaki doon. At alam niya kung paano ito alagaan. Natigilan si Juan at namumula ang mga mata niya pero wala siyang sinabi. Tiningnan ko siya ng saglit at yumuko ako bago ako umalis. Ang kwento na ito, para sa akin ay oras na para matapos. Pero ang buhay ay hindi hinahayaan ang isang tao na matahimik kapag naisip niya na payapa na siya. Nang hapong iyon, nang dumating ako sa inuupahan ko. Naghihintay na si Ate Gina sa harap ng pinto. Nang makita niya ako, hinila niya ako, at mahina ang boses niya, "Tala, may naghahanap sa iyo, nagtatanong tungkol sa tunay mong nanay." Natigilan ako. "Sino?" Inabot niya sa akin ang isang luma na calling card, na may pangalan lang na nakasulat, Rosa Castro, dating nurse sa ospital ng Maynila. Sinabi ni Ate Gina. Sabi niya ay luma siyang kaibigan ni Maria, at nasaksihan niya kung paano ipinanganak ni Maria ang anak niya sa probinsya. Sabi niya na may gusto siyang sabihin, pero kailangan kayong magkita ng kayo lang. Naramdaman ko ang lamig sa likod ko. Ano pa ba ito? Hindi ba lahat ng katotohanan ay nabunyag na? Hindi ba nilinis na ni Aling Maria ang lahat ng kanyang problema sa sulat at sa kwaderno ni Tito Roberto? Nang gabing iyon, tinawagan ko ang numero sa calling card. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay mahina pero tiyak. "Tala ba ito, anak?" "Si Nanay Rosa ito. Dati akong nurse ng nanay mo. Buhay pa ako hanggang ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi kailanman nasabi ng nanay mo. Maaari ba tayong magkita?" Nabulunan ako. May isang bagay sa loob ko na bumagsak at tumayo. Na parang naghahanda para sa isang bagay. Pagkatapos ng halos 20 minuto, isang payat na tao na may luma na sombrero ang lumabas sa pinto. Naglakad siya ng mabagal at pilay ang isang paa niya. May hawak na tungkod at kulubot ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay matatalim pa rin na parang dating sanay sa buhay at kamatayan sa ospital. Tumayo ako para salubungin siya. At tinulungan ko siyang umupo. Tumango siya at hinawakan niya ang kamay ko. "Kamukha mo ang nanay mo, lalo na ang mga mata mo. Dati, ganyan din ang tingin sa akin ng nanay mo." Malungkot at hindi masabi. Ikinuyom ko ang labi ko, at mahina akong nagtanong, "May gusto po ba kayong sabihin sa akin?" Tumingin si Aling Rosa sa bintana. At ang mga mata niya ay parang bumabalik sa 40 taon na ang nakalilipas. Dati, ang nanay mo, si Maria, ay mahigit 20 taong gulang pa lang. At siya ang panganay sa isang mayaman na pamilya sa probinsya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, alam ko lang na isang araw ay pumunta siya sa Philippine General Hospital sa Maynila. Malaki na ang tiyan niya. Walang kasama na pamilya, walang kasama,
tanging ang isang maliit na maleta at isang kumot na nakabalot sa tiyan niya. Nabulunan ako nang marinig ko iyon. Nagpatuloy siya sa pagkukwento, regular ang boses niya pero puno ng katahimikan na nagpalamig sa akin. Nang araw na yon, nahirapan siyang manganak. Masakit mula tanghali hanggang hating gabi bago ka lumabas. Nang ipinanganak ka, hindi ka tiningnan ng nanay mo kahit isang beses. Niyakap kita at ipinakita ko ang mukha mo. Tinalikuran ka niya. Nagtanong ako, anak mo, gusto mo ba siyang yakapin? Tahimik siya ng matagal at sinabi niya ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan, wala akong karapatan na maging nanay. Ikinagat ko ng mahigpit ang labi ko. Ang lahat ng naisip ko tungkol sa nakaraan ko ay naging mas totoo kaysa sa dati. Nagtatanong ako, sino ang tunay kong tatay? Hindi kailanman sinabi ni nanay. Nag-alinlangan si Aling Rosa ng matagal, ang mga mata niya ay nalungkot at bumuntong hininga siya, isang taong may posisyon. Hindi ko alam ang tunay na pangalan niya noon, narinig ko lang ang mga bulungan sa ospital. Isa siyang matataas na opisyal, may asawa at anak na, hindi pwedeng lumabas ang kwento. Kaya ang nanay mo ay napilitang itago ang pagbubuntis niya. Ang pamilya ay natatakot na mawalan ng karangalan, at sinabi nilang itatakwil siya kung itatago niya ang anak. Napapikit ako. At hinigpitan ko ang hawak sa mesa. Isang bahagi sa akin ay inakala ko na mangyayari ito, pero nang kinumpirma, masakit pa rin na parang sinaksak ako sa aking dignidad. Nagpatuloy si Aling Rosa. Ang kwento na ito ay hindi kailanman sinabi ni Maria sa sinuman. Kahit na nang nag-asawa siya kay Roberto, ang opisyal niyang asawa, palagi siyang nabubuhay sa takot. Naalala ko. Isang beses bumalik siya sa ospital para magpatingin, at nakita niya ako, at mahina siyang nagsalita. Hindi ko kailanman nakalimutan ang batang iyon, pero kung tatanggapin ko siya, sisirain ko ang buong pamilya ko. Niyakap ako. Umiyak ako hindi dahil sa awa sa sarili ko, kundi dahil sa awa sa nanay na yon. Ang taong nabuhay ng tahimik sa buong buhay niya. May isang sugat na hindi kailanman gumagaling. Isang bahagi sa akin ay naintindihan ang takot niya. Nang nakatira ka sa isang lipunan na nagpapahalaga sa reputasyon at karangalan. Ang isang babae na nagkamali ay wala ng karapatan na pumili ng sarili niyang landas. Nagtatanong ako, bumalik ba siya para hanapin ako? Tumango si Aling Rosa. Maraming beses. Pero tumayo lang siya sa malayo. Hindi siya nangahas na lumapit, sinabi niya na kung lalapit siya, hindi na siya makakaalis. Yumuko ako sa mesa at dumaloy ang mga luha. Lahat ng galit. Lahat ng mga tanong na walang sagot ngayon ay nagiging malinaw. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanan na nakatira ako sa parehong bahay niya, tinawag ko siyang biyenan. Nagtiis ako sa kanyang masasakit na salita nang hindi ko alam na siya pala ang tunay kong ina. Inilagay ni Aling Rosa ang kamay niya sa balikat ko at dahan-dahan siyang nagsalita. Huwag mo nang sisihin ang nanay mo. Noong panahong iyon, ang mga babae ay walang karapatan na magkamali. Kung magkamali sila, itatakwil sila ng buong baryo at putol na ang lahat ng relasyon. Pinili ng nanay mo na magsakripisyo para mapanatili ang isang tahimik na buhay. Pero naniniwala ako sa puso niya na hindi niya kailanman itinigil ang pag-iisip sa'yo. Tumayo ako. Namumula ang mga mata at humihikbi. Hindi po ako galit sa kanya, gusto ko lang po na sana ay niyakap niya ako kahit isang beses. Ngumiti si Aling Rosa ng malungkot. At hinawakan niya ang kamay ko, kung ganoon, yakapin mo ang anak mo araw-araw at bigyan mo siya ng pagmamahal na kulang sa'yo. Huwag mong hayaan na pagkatapos ng lahat. Makikita mo na nawala mo pala ang pinakasimpleng bagay. Tumango ako. Nang umalis ako sa coffee shop maaraw na. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga puno at lumiwanag ang mga mata ko na tuyo na. Naramdaman ko ang kakaibang gaan ng loob na parang binitawan ko ang isang mabigat na bagay na pinapasan ko sa loob ng mahigit 30 taon. Naglakad ako pauwi. Sa daan. Bumili ako ng isang bukwet ng puting rosas. Walang nagsabi sa akin pero gusto ko lang na ilagay sa harap ng litrato niya. Hindi bilang isang manugang kundi bilang isang anak na nagpatawad. Nakaintindi at natutong mahalin ang nanay niya ng totoo. Bumalik ako sa aking normal na buhay pagkatapos ng isang serye ng mga pangyayari na parang isang ipol-ipol. Mula sa will sa pamilya, hanggang sa pagkakita ko kay Aling Rosa at sa huling sikreto tungkol sa pagkatao ko,
lahat ay sunod-sunod na nangyari na parang dumaan ako sa isang mahabang panaginip na nang magising ako. Pagod na pagod ako hanggang sa pinakaloob. Pero ang buhay ay kailangan magpatuloy. Pumapasok pa rin ako araw-araw, sinusundo ko pa rin si Kiko, nagluluto at naglalaba. Minsan sa gabi, nag-iisip pa rin ako tungkol sa nanay ko, tungkol kay Aling Maria. Ang taong yumao na at ngayon ay kaya ko nang tawagin na nanay mula sa pinakaloob ng puso ko. Naisip ko ang kanyang payat na kamay na nanginginig na nakalagay sa aking dibdib sa huling sandali, ang kanyang sulat at ang kanyang mga mata na pumikit ng may kapayapaan. Hindi na ako galit sa kanya at wala na akong hinahangad mula sa pamilya, pero ang puso ko ay parang isang papel na puno na ng mga salita at gusto ko na lang itong itago para mabuhay ng payapa. Pero ang kapayapaan ay madalas na maikli. Isang gabi habang naghuhugas ako sa maliit kong inuupahan, may kumatok sa pinto. Pinunasan ko ang mga kamay ko at binuksan ko ang pinto. Ang taong nakatayo sa harap ko ay si Juan. Natigilan ako. Mula noong burol ni nanay, nag-uusap lang kami sa pamamagitan ng text, karamihan ay tungkol kay Kiko. Pinanatili ko ang distansya. At hindi kailanman nilampasan ni Juan ang hangganan na yon. Pero sa pagkakataong ito ay iba ang mga mata niya. Ang mga mata niya ay parang noong unang beses na nag-propose siya sa akin, tapat. Pero may kasamang kakaiba na pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Medyo basag ang boses niya, pwede ba kitang makausap? Tumango ako at pinapasok ko siya. Ang inuupahan ko ay maliit pa rin na tulad ng dati, pero ang pagkakaiba ay ang puso ko ay hindi na nanginginig sa harap niya. Umupo ako at tumingin ako sa kanya, sabihin mo. Tahimik si Juan ng matagal at kinuha niya sa bulsa niya ang isang papel. Ito ay ang kopya ng titulo ng kasalukuyang bahay. Sa ibaba ay nakasulat ang pangalan ng tatanggap, Tala. Natigilan ako. Ano ito? Tiningnan ako ni Juan at dahan-dahan siyang nagsalita, ang bahay na iniwan ni nanay. Natapos ko na ang proseso ayon sa gusto niya. Ngayon ang bahay na yan ay sayo. Umiling ako. Hindi, ibinigay ko na sa iyo ang karapatan, wala na akong kailangan. Ngumiti siya ng mahina, pero ang ngiti na iyon ay malungkot, alam ko, pero binago ni nanay ang will. Sinabi niya na ang ancestral land ay ibinibigay niya sa pamilya, pero ang bahay na ito ay gawa ng sarili niyang dugo at laman mula noong bata pa siya. Kaya gusto niya na ang tunay niyang anak na babae ang may-ari. Nalilito ako at maraming pakiramdam ang dumadaloy sa loob ko, pero hindi pa ako nakakapagsalita, nagpatuloy na si Juan. Hindi ako pumunta para bigyan ka ng mga papeles. Ang gusto ko lang talagang sabihin ay ibang bagay. Tiningnan ko siya, wala akong sinabi. At ang puso ko ay nagsimulang bumilis na parang may hindi magandang mangyayari. Huminga si Juan ng malalim at sinabi niya, gusto kong subukan natin ulit. Natigilan ako. Dahan-dahan siyang nagsalita, hindi dahil kay nanay, hindi dahil sa anak, kundi dahil sa akin. Mahal pa rin kita. Kahit na huli na, gusto kong bumalik ako bilang isang tunay na asawa. Hindi na ang anak na nagtatago sa likod ng nanay niya. Tahimik lang ako at ang puso ko ay hindi malamig at hindi rin mainit na parang nakatayo ako sa isang krusada. Kung saan ang isang daan ay ang pamilyar na daan na puno ng mga tinik at ang kabilang daan naman ay bago at walang nakakaalam kung ano ang nasa hinaharap. Nagtanong ako sa kanya. Mahina ang boses ko, sigurado ka ba na mahal mo ako o nagsisisi ka lang? Yumuko si Juan, siguro pareho. Pero kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon, hindi ko kailanman malalaman. Umiling ako ng dahan-dahan, iniwan mo akong mag-isa sa loob ng maraming taon ng paghihirap. Noong kailangan kita, nasaan ka? Noong pinalayas ka ng nanay mo, tahimik ka lang. Noong isinama ko ang anak natin, hindi mo ako pinigilan. Lumapit si Juan, at humihiling ang mga mata niya, nagkamali ako, alam kong marami akong pagkakamali, pero ngayon ayaw na kitang mawala ulit. Hindi mo kailangang sagutin ako ngayon, pero please mag-isip-isip ka. Para sa sarili mo, para kay Kiko, at para sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Tumayo ako, wala akong sinabi. At binuksan ko ang pinto para umalis siya. Bago siya lumabas, lumingon siya, kahit na ano pa ang desisyon mo, sa iyo pa rin ang bahay na yon. Hindi dahil sa ari-arian. Kundi dahil gusto ni nanay na magkaroon ka ng sarili mong lugar. At ako, gusto ko lang ng isang maliit na lugar sa puso mo kung mayroon ka pang puwang. Isinara ko ang pinto at nalilito ako.
Nang gabing iyon, tiningnan ko si Kiko na mahimbing na natutulog ng matagal. Mahimbing ang tulog niya, at ang maliliit na daliri niya ay nakayakap sa lumang teddy bear. At ang mga labi niya ay gumagalaw na parang inosente siyang nangangarap. Tiningnan ko ang anak ko, at bigla kong napansin na ang lahat ng desisyon sa buhay ko ay umiikot sa batang ito. Natuto na akong tumayo ng mag-isa, protektahan ang anak ko ng mag-isa, at mabuhay ng mag-isa. Pero kung mayroon akong sariling bahay, at may isang lalaki na handang lumakad sa tabi ko, magkakaroon ba ako ng lakas ng loob na magbukas ulit ng puso ko? Hindi ko alam. Alam ko lang na sa pagkakataong ito, ang desisyon ay dapat magmula sa akin. Hindi dahil sa nanay ko. Hindi dahil sa anak ko, hindi dahil sa sinuman, kundi dahil sa akin. Ang babae na dumaan sa bagyo at karapat-dapat na mahalin, pero ayaw bumalik sa isang lumang sugat. Gumugol ako ng 3 araw para mag-isip pagkatapos umalis si Juan sa maliit kong inuupahan. 3 araw na hindi mahaba, pero sapat na para balikan ko ang landas na tinahak ko. Ang mga taon ko bilang manugang na may galit, bilang nanay na mag-isa, bilang anak na tahimik at walang nakakaalam. Nagtatanong ako sa sarili ko, madali ba ang magpatawad? Siguro sa ibang tao ay madali, pero para sa akin, na nagtiis sa bawat sugat mula sa pinakamalapit na tao, ang pagpapatawad ay hindi lang isang salita. Kailangan ito ng oras. Kailangan ito ng dahilan at ang pinakamahalaga, kailangan ito ng pagmamahal na natitira. Hindi ko minamadali na sagutin si Juan, hindi dahil sa tumatakas ako. Kundi dahil alam ko na kung hindi handa ang puso ko, ang pagsang-ayon ay magiging pilit lang. At ang mabuhay ng pilit sa buong buhay ay mas masakit kaysa sa mabuhay ng mag-isa. Nang araw na yon, isinama ko si Kiko sa lumang bahay kung saan dating nakatira ang nanay ko, si Aling Maria, kung saan siya ang nagpapatakbo, kung saan niya ako sinisigawan sa tuwing hindi ko susundin ang gusto niya. Ang bahay ngayon ay tahimik pero hindi malamig. Pinangalagaan ko ito hindi bilang isang ari-arian, kundi bilang isang alaala na natutong magpatawad. Isinama ko si Kiko na maglakad sa likod ng hardin. At itinuro ko sa kanya ang puno ng star apple kung saan ako dati umiiyak pagkatapos ng bawat away. Ngayon, namumunga pa rin ang puno at berde ang mga dahon. Pumita si Kiko ng isang prutas at ibinigay sa akin, "Nay, sino po ang nagtanim ng puno na ito?" Hinimas ko ang buhok niya, "Ang lola mo ang nagtanim. Pero ngayon, ako na ang mag-aalaga para makakain tayo ng matamis na prutas." Ngumiti siya, at hindi niya naintindihan ang lahat ng sinabi ko, pero alam kong paglaki niya ay maintindihan niya. At kapag naintindihan niya, sana ay hindi niya sisihin ang lola niya, at hindi rin niya sisihin ang tatay niya, at hindi niya ako iisipin na isang malamig na tao. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Kiko, binuksan ko ang kabinet at kinuha ko ang isang luma na litrato. Nasa litrato kami ni Juan at Kiko. Ang tanging litrato namin na kinuha noong 1 taon pa lang si Kiko. Nang tignan ko ang litrato, nakita ko ang isang bagay na iniiwasan ko sa loob ng maraming taon. Ang mga mata ni Juan noon ay totoo at puno ng pagmamahal, pero dahil sa sobrang kahinaan, hindi niya alam kung paano pangalagaan ang bagay na pinapahalagahan niya. Naalala ko ang sinabi niya, "Ayaw na kitang mawala ulit." Noon, hindi ako sumagot, pero ngayon gusto kong magsalita. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Kinabukasan, inanyayahan ko si Juan sa lumang bahay. Dumating siya sa oras, at tahimik pa rin siya. At may pag-aalala sa mga mata niya na parang naghihintay siya ng desisyon. Inanyayahan ko siyang pumasok, at nagtimpla ako ng isang tasa ng lotus tea. Naalala mo ba? Dati ay palaging umiinom si nanay ng tsaa na ito. Tuwing umiinom siya, seryoso siyang magtatanong tungkol sa anak, sa bahay, sa pagluluto, sa gastos. Dati ay galit ako sa amoy ng tsaa na ito na halos masuka ako. Pero ngayon gusto ko na ito dahil mapait ito, pero kapag nilunok ko, masarap ang lasa. Tumango si Juan. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Dati, mahal na mahal kita, pero nasaktan din ako dahil sa'yo. Sabi mo gusto mong bumalik. Hindi ako tumatanggi, pero ayaw kong bumalik bilang isang lumang asawa. Natigilan siya, "Ano ang ibig mong sabihin?" Umiti ako, ayaw kong mabuhay sa lumang papel ko. Ang asawa na marunong lang magtiis, na nagsisikap lang na mapaluguran ang buong pamilya ng asawa. Babalik lang ako kung magiging sarili ko ako. Kung ang bahay na ito ay ang lugar na pagtatayo ulit natin, hindi ang lugar na babalikan ko para magtiis ulit.
Hinawakan ni Juan ang kamay ko. Sa unang pagkakataon na ginawa niya iyon pagkatapos ng maraming taon, naiintindihan ko at tinatanggap ko. Hindi mo kailangang magpatunay. Basta't bibigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi na ulit kita hahayaang mawala. Hindi ako umiyak at ang mga mata ko ay basa lang. Nang sandaling iyon, hindi ko naramdaman na nagpatawad ako, kundi nagpatuloy ako, lumampas ako sa sugat. Lumampas ako sa nakaraan, at lumakad ako papunta sa hinaharap. Kung saan naroon ang anak ko, ang lalaking mayroon pa ring puso at ako. Ang babae na dating itinaboy. Na bumagsak sa mga salita na, kung hindi mo ako alagaan, huwag kang umasa na may mamanahin ka. Ngayon, ang taong iyon ay hindi nakuha ang bahay, kundi ang kapayapaan na ginawa niya. Pagkatapos ng isang taon, nag-organisa kami ni Juan ng isang maliit na hapunan sa bahay, hindi engrande at walang handa, tanging ang ilang malapit na kamag-anak lang, kasama na si Kuya Mario. Si Ate Gina at si Aling Rosa, ang taong nagbago ng pananaw ko sa tunay kong nanay. Ang bahay ay inayos na, pero pinanatili pa rin ang puno ng star apple sa likod ng hardin. Tumakbo si Kiko at tumawa. Habang ako ay nasa kusina, mabilis na nagbalot ng spring rolls at gumaan ang loob ko. Lumapit si Ate Gina at bumulong siya, ang tala ngayon ay hindi na ang dating tala. Umiti ako. Dahil ang dating tala ay dumaan sa sakit at nabuhay. At ang tala ngayon ay ang taong nakakaalam kung ano ang gusto niya at karapat-dapat na maging masaya. Hinawakan ni Ate Gina ang kamay ko. At puno ng pagmamahal ang mga mata niya. Alam ko na ang buhay ay puno pa rin ng mga pagsubok, pero sa wakas ay natuto akong pangalagaan ang isang bahay. Alam kong yakapin ang sarili ko at kapag kailangan, alam kong buksan ang puso ko para tanggapin ang isang mabait na kamay. May nagsabi noon, ang bahay ay hindi ang lugar kung saan ka ipinanganak, kundi ang lugar kung saan ka tinanggap. Dati ay tinanggihan ako, pero ngayon, gumawa ako ng isang bahay kung saan ako ay sarili ko at minamahal. Mga kaibigan, ang kwento ko ay walang prinsipe. At walang magic, pero mayroong katotohanan, mayroong sakit at mayroong isang paglalakbay para maging isang matatag na babae. Kung nakinig kayo hanggang dito, salamat. Hindi dahil sa maganda ang kwento ko, kundi dahil mayroon kayong sapat na pasensya para masaksihan ang paglaki ng isang tao na dating tinawag na hindi karapat-dapat. Inakala ko na ang buhay ng isang babae na tulad ko ay palaging konektado sa mga kawalan ng katarungan, paghihirap at sakit. Pero pagkatapos ng lahat ng mga pangyayari, nalaman ko ang isang mahalagang bagay. Ang mga babae ay hindi maaaring pumili kung saan sila ipinanganak, hindi maaaring pumili ng biyenan o kalagayan. Pero mayroon tayong karapatan na pumili kung paano tayo mabubuhay, matapang, malaya at makatao. Ang kwento na sinabi ko ay siguro ang kwento rin ng maraming kababaihan sa labas. Ang mga taong tahimik na nagtiis sa papel ng manugang, nanay at asawa. Huwag nating hayaan na ang sakit ay isara ang ating mga puso. Huwag din nating isuko ang ating dignidad dahil sa sinasabi ng ibang tao. Ang bawat babae ay karapat-dapat sa isang kumpletong buhay, at ang kaligayahan ay dapat na pinangalagaan ng sarili mo. Kung mayroon kang naramdamang kapareho sa paglalakbay na dinanas ko, pakisabi sa comment sa ibaba. Huwag mo ring kalimutan na pindutin ang subscribe button para makapanood ka pa ng mas marami na mga kwento na puno ng damdamin at kabuluhan. Pakishare na rin kung sa tingin mo ay may kailangang makarinig ng kwento na ito. Mabuhay ka ng mabait, magpatawad ka pero huwag kang maging mahina. Magmahal ka pero huwag mong hayaan na mawala ka sa sarili mo.